Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 5, Quarter 4, Lesson 6. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga kilos na humihikayat sa pamayanan na pangalagaan ang kalikasan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Nakapagsasanay sa pagiging mapanagutan sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing nanghihimok sa mga mamamayan na makibahagi sa pangangalaga ng kalikasan. A. Natatalakay ng mga pagkilos na humihikayat sa pamayanan na pangalagaan ang kalikasan. B. Napatutunayan na ang mga kilos na humihikayat sa pamayanan na pangalagaan ng kalikasan ay nagbibigay ng pagkakataon sa sama-samang pagkilos ng mga mamamayan upang matiyak ang pagpapanatili ng biyaya ng kalikasan para sa kasalukuyan at mga susunod na henerasyon. C. Nailalapat ang mga kilos na humihikayat sa pamayanan na pangalagaan ang kalikasan. Unang araw. Maikling balik-aral. A. Panuto. Suriin ang mga sitwasyon sa ibaba. Lagyan ng star ang mga sitwasyon na nagpapakita ng positibong pagtingin sa mamamayan batay sa sariling pananampalataya. Lagyan naman ng X kung hindi. Isulat ang sagot sapat lang bago ang bawat bilang. 1. Si Ana at Ali ay kapwa mag-aaral sa isang paaralan at magkapitbahay din na may magkaibang relihiyon. Sila ay madalas na magkasama at matalik na magkaibigan sa kabila ng pagkakaiba. Sagot, bituin. 2. Tuwing maglalaro ang mga kabataan sa barangay, inihihiwalay nila ng grupo ang mga kapwa-bata na iba ang pananampalataya kaysa nakararami. Lagi din nilang inihuhuli ito sa pila sapagkat mas kakaunti sila sa iba. Sagot, X. 3. Sa paaralan, madalas magkwentuhan ang mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga karanasan. Nakikinig din sila sa mga kwento ng kaklaseng mula sa ibang relihiyon ng mabuti at may bukas na kaisipan. Sagot, bituin. 4. Madalas tuksohin ng ilang mag-aaral si Ayesha dahil sa kakaiba niyang suot. Palagi kasi itong balot na balot mula ulo hanggang paa. Sagot, X. 5. Noong kaarawan ni Bea, lahat ng kanyang kamag-aral ay inimbitahan niya, pati na rin ang may ibang pananampalataya sa kanya. Ipinaalam niya rin ito sa kanyang magulang upang makapaghanda ng pagkaing maaari para sa kanila. Sagot, star o bituin. Tanong, bakit mahalaga ang positibong pagtingin sa mga mamamayan batay sa sariling pananampalataya? Maaring sagot, mahalaga ito dahil tinuturuan tayo ng ating pananampalataya na magmahal at rumespeto sa kapwa, kaya nagkakaroon ng pagkakaisa at kapayapaan. Panghikayat na gawain. Panuto, ang mga sumusunod ay mga bahagi ng kalikasan. Isulat sa kahon sa kanang bahagi ang mga bagay na ibinibigay nito sa tao na nakatutulong upang mabuhay. Unang larawan. Mga anyong lupa tulad ng kagubatan, kabundukan, kapatagan, damuhan at iba pa. Sagot, pagkain gaya ng prutas at gulay, tirahan, kahoy para sa bahay, lugar na taniman at hanap buhay.
Ikalawang larawan, mga anyong tubig tulad ng karagatan, ilog, batis, at iba pa. Sagot, inuming tubig, isda at iba pang pagkain, patubig sa pananim, hanap buhay gaya ng pangingisda, at daan ng transportasyon. Mga katanungan. 1. Ano-ano ang mga biyaya na naibibigay ng kalikasan sa tao? Sagot, ang kalikasan ay nagbibigay ng pagkain, tubig, hangin, tirahan at hanap buhay. 2. Gaano kahalaga ang kalikasan sa buhay ng tao? Sagot, napakahalaga ng kalikasan dahil dito nanggagaling ang mga kailangan ng tao upang mabuhay. 3. Ano ang dapat gawin ng tao sa kalikasan upang patuloy na magbigay ito ng kailangan ng tao? Sagot, dapat pangalagaan at protektahan ang kalikasan, magtanim ng puno at iwasan ang polusyon upang patuloy itong makapagbigay ng kailangan ng tao. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ang tao ay may mahalagang tungkulin na dapat gampanan sa kalikasan sapagkat ang pangunahing nakikinabang dito ay tao. Nararapat masiguro ang pagpapabuti nito. Ang pagiging mapanagutan sa bawat kilos ay daan upang magawa ito at maprotektahan ang kalikasan. Maipakikita ito sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain at paghimok sa mga mamamayan na makibahagi rin sa pangangalaga ng kalikasan. Ang pakikilahok sa mga gawaing pangkalikasan ang magdudulot upang magkaisa at sama-samang kumilos ang mga mamamayan upang mapanatili ang pagbibigay biyaya ng kalikasan para sa kasalukuyan at mga susunod na henerasyon. Bokabularyo. Pangangalaga, ang pagdudulot ng anumang kailangan para sa kalusugan, kapakanan, at proteksyon ng anuman o sinuman. Kalikasan, daigdig at lahat ng nakapaloob dito na hindi likha ng tao. Henerasyon, salinlahi, panahon sa buhay ng tao na nasa pagitan ng pagsilang ng kanilang mga magulang at pagsilang ng kanilang anak. Paghikayat, proseso o akto na pagkumbinsi sa isang tao na tanggapin, piliin o suportahan ang isang ideya, paniniwala o plano. Mamamayan, isang individual na naninirahan sa isang lugar o bansa, sakop ng mga batas at tradisyon nito at may karapatan at responsibilidad ayon sa pamahalaan. Ikalawang araw, mga kilos na humihikayat sa pamayanan na pangalagaan ang kalikasan. Pagproseso ng pag-unawa. Tungkulin ng bawat isa na pangalagaan ng kalikasan upang mas mahikayat ang pamayanan na makiisa sa mga gawaing nagpapakita ng pangangalaga dito. Makabubuti kung naisasagawa ang mga sumusunod na kilos. 1. Pag-oorganisa ng mga talakayan, seminar, workshop at iba pang aktibidad sa paaralan at pamayanan. Mahalaga ito upang higit na maunawaan ng bawat isa ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. 2. Pakikipag-ugnayan ng bawat mamamayan at mga kabataan sa mga organisasyon sa pamayanan na naglulunsad ng mga proyekto para sa kalikasan. Makatutulong ito upang maging matagumpay ang bawat proyekto. 3. Pagpapakita ng mabuting halimbawa ng mga leader sa tahanan at pamayanan upang tularan sila ng kanilang nasasakupan lalo na ng mga kabataan ng bagong henerasyon. 4. Pagpapatupad ng mga leader ng pamayanan ng mga patakaran
upang masiguro na mapoprotektahan ang kalikasan at maipagbabawal ang mga kilos na nakasisira dito. 5. Pagbibigay ng mga lider ng tahanan at pamayanan sa mga miyembro nito ng pagkakataon na makibahagi sa mga gawain para sa kalikasan. Nagiging daan ito upang maipakita ang pagiging mapanagutan sa kalikasan. Ibig sabihin nito ay ginagampanan ng bawat isa ang kanyang tungkulin sa kalikasan. Pinangangalagaan niya ang lahat ng bahagi nito, pinoprotektahan at hindi sinisira. Ang pagpapalawak ng kaalaman ukol sa problemang dulot ng pagkasira ng kalikasan at pagmamahal sa kalikasan ay kailangan upang mahikayat ang pamayanan na makiisa sa pangangalaga sa kalikasan. Ikalawang araw. Kapanayamin ang dalawang may otoridad sa pamayanan tungkol sa mga paraan nila sa pangangalaga ng kalikasan at isulat ang naging bunga nito. Narito ang format na inyong susundin sa pag-i-interview. Tanong 1. Anong mga gawain o proyekto ang pinaka-epektibo sa panghikayat ng mga tao na makilahok sa pangangalaga ng kalikasan? 2. Ano ang iyong plano o proyekto sa hinaharap upang mas mapalakas pa ang pangangalaga sa kalikasan sa inyong pamayanan? Kaugnay na paksa bilang 2, pag-unawa sa pangangalaga ng kalikasan para sa kasalukuyan. Pagproseso ng pag-unawa. Ang kalikasan ay kayamanan ng tao. Ito ang nagbibigay ng biyaya at lahat ng kanyang pangangailangan upang mabuhay at manatiling malusog. Napakahalagang mapangalagaan ito dahil sa mga sumusunod na pangunahing dahilan. 1. Nagbibigay ito ng pagkain at tubig na kailangan ng tao upang mabuhay sa mga karagatan, kagubatan at iba pang likas na yaman. Nagmumula ang masustansyang pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilya. Kung hindi mapangangalagaan ang mga ito, mawawalan din ng pagkukunan ng pagkain at tubig ang mga tao. 2. Pinagmumulan ito ng mga kagamitan na kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tahanan na tinitirahan ng tao at mga kagamitan sa loob nito. Gayon din ang mga makikita sa paaralan at pamayanan ay mula sa kalikasan. 3. Tumutulong ito upang mapanatiling malinis ang hangin. Ang mga puno at halaman na bahagi ng kalikasan ay may mahalaga ring papel sa buhay ng tao sapagkat ito ang naglalabas ng oxygen na kailangan upang makahinga. Nililinis nito ang maruming hangin sa kapaligiran na maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng tao. 4. Tumutulong ito upang mapigilan ang lalong pag-init ng temperatura ng mundo o global warming. Sa tulong ng kalikasan, nababawasan ang dami ng mga uri ng kemikal na dahilan ng pag-init ng mundo. Ang pangangalaga sa kalikasan ang tanging daan upang mapanatili ang mga biyaya ng kalikasan na natatamasa ng kasalukuyang henerasyon. At kung patuloy ang pagkilos ng tama at panghihikayat sa kapwa na pangalagaan din ng kalikasan, masisiguro na matatamasa rin ito ng susunod na henerasyon. Masisilayan pa nila ang ganda ng mundo, makakatikim ng maraming uri ng masasarap at masustansyang pagkain, makakasalamuha ang mga hayop at magkakaroon ng matitibay na kagamitan pantulong sa pamumuhay. Pinatnubayang pagsasanay, panuto, pumili ng isang bahagi ng kalikasan at gumawa ng maikling monologo, hindi lalampas sa 3 minuto tungkol sa papel at kahalagahan nito. 4 hanggang 5 mag-aaral lamang ang maaaring magkapareho ng karakter. Halimbawa,
Ang isang mag-aaral ay magtatanghal bilang puno. Ipapaliwanag niya sa klase ang papel na ginagampanan ng mga puno bilang bahagi ng kalikasan at ang kahalagahan nito sa mga tao. Maaaring pumili ng isa sa mga sumusunod. 1. Hangin. 2. Tubig. 3. Puno. 4. Halaman. 5. Hayop. 6. Bundok. 7. Dagat. 8. Lupa. 9. Ulan. 10. Araw. Narito ang rubric sa pagtatanghal. Mga katanungan. 1. Ano ang natutunan mo sa papel na ginagampanan mo? 2. Bakit mahalaga ang bawat bahagi ng kalikasan ayon sa pagtatanghal ng iyong mga kamag-aral? 3. Ano ang maaari mong gawin upang mapangalagaan ang bahagi ng kalikasan na iyong ginagampanan, pati na rin ng iyong mga kamag-aral? 4. Paano mo hihikayatin ang iba pang mamamayan katulad mo na pangalagaan ang kalikasan? Ikatlong araw. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto. Isulat sa mga hugis dahon ang iyong naunawaan sa aralin. Bakit mahalagang pangalagaan ang kalikasan? Narito ang halimbawang sagot. Una, nagbibigay ito ng pagkain at tubig. Pangalawa, nagbibigay ito ng malinis na hangin. Pangatlo, pinagkukunan ito ng tirahan at hanap buhay. Pang-apat, upang may magamit pa ang susunod na henerasyon. Kaugnay na paksa bilang 3, mapanagutang pangangalaga sa kalikasan. Ang tao ay nagkaroon ng kasaganahan sapagkat masagana rin ang kalikasan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, maraming tao ang umabuso sa mga biyayang binibigay ng kalikasan. Dahil libre ang lahat ng nagmumula sa kalikasan, may mga tao na sobra-sobra ang kinukuha dito. Naging pabayari ng karamihan. May mga ilan na hindi mo na inaalam kung ang kanilang kilos ay makakasira sa kalikasan. Ang iba naman, kahit na alam nila, ay patuloy ang pagsira sa kalikasan para sa pansariling kapakinabangan. Ang mga maling pagkilos at hindi pananagutan sa kalikasan ay nagdulot ng lalong paglala ng problema at pagkakaroon ng mga isyong pangkalikasan. Ayon kay Raji 2024, batay sa mga datos at mga pag-aaral sa bansang Pilipinas ng iba't ibang organisasyon katulad ng World Health Organization at the World Bank, ang mga pangunahing isyong pangkalikasan sa taong 2024 ay ang polusyon sa hangin, polusyong dulot ng sobrang paggamit ng plastik, polusyon sa tubig at ang patuloy na pagtaas ng lebel ng tubig sa karagatan. Pagproseso ng pag-unawa. Malaki ang maaaring maitulong ng kabataan upang matugunan ang mga isyong ito. Isa na rito ay ang pagpapalawak ng kaalaman at pagkilala sa kahalagahan ng kalikasan. Noong taong 2012, nagsimulang buuin ng United Nations o ng mga nagkakaisang bansa ang Sustainable Development Goals o SDG upang masolusyonan ang kahirapan sa buong mundo, maprotektahan ang kalikasan at masiguro ang kapayapaan at kasaganaan. Kabilang ang bansang Pilipinas sa kumikilos upang maisakatuparan ang mga layunin na nakapaloob dito, katulad ng SDG 15, Life on Land, Protect, Restore and Promote Sustainable Use of Terrestrial Ecosystems, Sustainably Manage Forests, Combat Desertification, and Halt and Reverse Land Degradation, and Halt Biodiversity Loss. Goal 15, Life on Land, the Global Goals 2024. Sinasabi sa SDG 15 na dapat protektahan, ipanumbalik at itaguyod ang pagpapanatili ng mga kagubatan upang mapanatili rin ang buhay ng mga tao at hayop na naninirahan dito. Ito ay hindi lamang pananagutan ng isang tao, kundi ng bawat mamamayan.
Nararapat na magdesisyon at kumilos ng tama upang hindi magdulot ng pinsala sa kalikasan. Kung hindi makikiisa ang lahat, sa huli ay ang tao rin ang maaapektuhan. Kaya naman habang maaga pa ay mahalaga na magkaroon ng kaalaman ukol dito at hikayatin ng kapwa na gampanan ang kanyang tungkulin sa kalikasan at pangalagaan ito. Pinatnubayang pagsasanay. Panuto, hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Ang bawat mag-aaral ay bubuo ng isang jingle o kanta na may layuning mahikayat ang mga kamag-aral na pangalagaan ang kalikasan. Narito ang rubric sa paggawa. Panuto, sa tulong at gabay ng guro, mag-oorganisa ang buong klase ng kampanya sa pangangalaga sa kalikasan sa loob ng paaralan. Bilang paraan ng panghihikayat, bubuo ang mga mag-aaral ng jingle na itatanghal nila sa ibang grupo ng mga mag-aaral. Maaaring sa ibang antas o ibang pangkat sa loob ng paaralan. Gamiting gabay ang rubric sa pagbuo ng jingle at ang pamamaraan ng panghihikayat. Narito ang rubric para sa gawain. Paglalahat, sa kabuuan, ang paglahok sa mga gawaing nanghihikayat sa mga mamamayan na aktibong makibahagi rin sa pangangalaga sa kalikasan ay makatutulong upang magkaisa at sama-samang kumilos upang matiyak ang pagpapanatili ng biyaya ng kalikasan para sa kasalukuyan at mga susunod na henerasyon. Pagninilay sa pagkatuto. Panuto, kumpletuhin ang pangungusap sa loob ng speech balloon. Dapat makilahok sa mga gawaing nanghihikayat sa mamamayan na pangalagaan ng kalikasan sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng hangin, tubig at pagkain na kailangan upang mabuhay. Pagsusulit. A. Panuto, basahin ang mga pangungusap. Isulat sapat lang ang salitang tama kung ito ay tama at mali naman kung ito ay mali. 1. Ang kalikasan ay kayamanan ng tao na patuloy na nagbibigay ng biyaya para matugunan ang pangangailangan ng tao. Sagot, tama. 2. Hindi na kailangan panghikayatin ang mga mamamayan na pangalagaan ng kalikasan. Sagot, mali. 3. Ang mga puno at halaman ay tumutulong upang mapigilan ang lalong pag-init ng temperatura ng mundo. Sagot, tama. 4. Ang bawat tao ay may pananagutan sa pangangalaga sa kalikasan. Sagot, tama. 5. Ang pagpapalawak ng kaalaman ukol sa mga isyong pangkapaligiran ay hindi kailangan upang mahikayat ang pamayanan na makiisa sa pangangalaga sa kalikasan. Sagot, mali. B. Panuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong gamit ang 5 o higit pang pangungusap. 1. Ano ang kahalagahan ng SDG 15 o Life on Land na binuo ng United Nations? Halimbawang sagot, mahalaga ang SDG 15, Life on Land, dahil layunin nitong protektahan at pangalagaan ng kagubatan, hayop at iba pang likas na yaman upang maiwasan ang pagkasira ng kalikasan. 2. Bakit mahalaga ang pangangalaga sa kalikasan para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon? Halimbawang sagot, mahalaga ang pangangalaga sa kalikasan upang matiyak na may malinis na hangin, tubig at sapat na likas na yaman ang kasalukuyan at susunod na henerasyon. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Panuto, ano ang plano mong gawin sa tahanan upang mahikayat ang iyong pamilya na pangalagaan ng kalikasan?
Magtala ng 5 o higit pa na gagawing kilos na nagpapakita ng pangangalaga sa kalikasan at isulat sa loob ng kahon. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!